Ay pati asawa ni Wendell Talibong ay ginagamit niya. Mrs. Talibong. Sana po medyo suriin ninyo ang mga sinasabi ni Wendell Talibong. Ito ko sa luneta na pag-usapin namin ni Wendell Talibong. Yung hamon ko sa kanya, kasi po sa luneta, una, hindi niya magagawa ang mangdaya doon. Katulad na ginawa niyang pandaraya sa kanilang debate ni kapatid na Parba. Okay. So, halatang apektado na ang mga kapatid natin sa iba yung pananampalataya, lalo na si Sinita. Imagine, kahit misis ko, dinamay na niya. At apektado na dahil inihayag talaga natin paano pinutol nila ang pinag-chap-chap na mga aklat Katoliko. Oh. Di man natin layunin na saktan ang damdamin ng ating mga kapatid. At naghamon siya ng debate. Imagine, ang paksa na gusto niyang tindigan ko raw at gaganapin sa lunita. Kung ibalik ko sa kanya ang paksang ito, tatanggapin ba niya? Bakit? Ano ang paksang gusto niya? Ito ay. Ikaw naman, patunayan mo na lahi ng demonyo, kaya iglesia ni Kristo ka. Imagine, yun ang paksa na gusto niya, makipagdebate siya sa akin, patunayan ko na ang Iglesia Katolika ay lahi daw ng demonyo. Kaya, makita natin na apektado talaga sa mga referensya, mga aklat Katoliko na inahayag natin. Kaya kung ano na lang ang pinagsatsat nitong mga ngaral ng Iglesia ni Kristo. Tatalakayan natin ito. Kasi umalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Okay, kumusta? Welcome po sa lahat nating mga suking taga-subaybay na pumasok sa ating live streaming. So, lilinawin natin na di po natin layunin na saktan ang ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya. Pero dapat sagutin natin itong mga tuligsa nila. At halatang apektado si Mr. Cesar Sinita ng Iglesia ni Cristo. Imagine, pati si Mrs. dinamay na. Oh, nandamay na siya. Ay pati asawa ni Wendell Talibong ay ginagamit niya. Mrs. Talibong. Sana po medyo suriin ninyo ang mga sinasabi ni Wendell Talibong. Ito ko sa luneta na pag-usapin namin ni Wendell Talibong. Yung hamon ko sa kanya, kasi po sa luneta, una, hindi niya magagawa ang mangdaya doon. Katulad. Yun. Sa lunita daw ang debate. At yun ang hamon niya. Itatanggapin natin yan. No? Gawin nating opisyal. Ano sa palagay ninyo? Comment kayo. Halatang halata na napiko na talaga. At imagine, ang hamon niya, patunayan ko na. Ikaw naman, patunayan mo na lahi ng demonyo, kaya iglesia ni Kristo ka. Oh. Kaya, papayag ba sila kung ganon din ang paksa na patunayan niya? Patunayang lahi ng demonyo? O parang wala na talaga sa focus itong kapatid natin na imagine ang hamon niya, patunayan ko na ang simbahang Katoliko'y lahi ng demonyo. Oh. Ganon ba kayo magawa ng proposisyon? Kayo pa ang magawa para bang gustong ipukpok nila sa ulo, sa kaharap, no? Halatang apektado na
talaga. At bahagi lang sa kaniyang tira, ating tatalakayin ngayon, bukas itutuloy natin, pasok tayo sa punto por punto. Ito kasi, Alam po ninyo, hindi masama ang ginagawang magtanggol. Talaga pong kailangan ni pagtanggol ni Wendell Talibong. Pero po, ang paraan niyang pagtatanggol ay pagdaraya. oh, yon. Dahil, ang ginagawa nila noon pa man, ay yung pag-chap-chap sa mga aklat katoliko na hayag na kasi, no? Nahayag ang kanilang paraan. Imagine, sa debate namin ni Ramel Parba doon sa Bohol, ito ang ginamit niya, oh. Pansinin ninyo. How did the Catholic Church start by Daniel Lord S.G. Pahina 36? The remote beginnings of the Catholic Church go back to the terrible day when Lucifer flung against heaven's sky his banner of revolt. Yun ang ginagamit at ito'y palagi na nilang ginagamit. So, nabuking sila dito. Kaya, ngayon nabuking sila. Yung Bible natin na confraternity, yun ang giniit nila na deception. Pero, bukas ating ipakita ang buong video at ang pahayag ng moderator at yung mga aklat na ginagamit. Bakit? Dahil ito kasi ang iniwasan. Merong nakasulat yung kulay pula. Yun ang iniwasan. It is not altogether fantastic to say that the remote beginnings of the Catholic Church go back to the terrible day when... So, meron pa lang, it is not altogether fantastic to say. Imagine, ang binasa, yun lang, the remote beginnings of the Catholic Church. Kaya mag-ingat sa mga kapatid nating nadala at natangay sa naturang grupo. Mag-ingat talaga, ha? Okay. Yun ang paraan nila. Okay, tuloy natin. Panluloko. Siguro, dahil sa talagang hindi niya kayang itindig ang Katoliko, kaya ganun na lang ginagawa niya. Ano? Pati asawa ni Wendell Talibong ay ginagamit niya. Mrs. Talibong. Sana po medyo suriin ninyo ang mga... So, dito, apektado talaga siya. Pati si Mrs. Dinamay na. Sinasabi ni Wendell Talibong, ano po, kasi po buong mundo po nanonood ng YouTube na papakinggan si Wendell Talibong. Baka hindi po ninyo nalalaman na nagagamit po kayo ng inyong asawa sa panluluko at pagdaraya. Oh, yeah, imagine. So, halatang apektado na talaga si Nita, no? Pati si Mrs. nagamit ko na daw umano sa panluloko ayon sa kanya. Kawawa naman po yung mga Katolikong pipi at bingi. Kasi bawat sabihin ni Talibong ay sinisinyas nyo, ganon. So, may sign language kasi si Sarah, master ng sign language, no? So, yon ang komento ni Sinita. Kawawa daw, umano. Di ba niya alam na kahit ang iglesia ni Manalo na inaniba niya, meron din silang sign by language. Francis Tingnan niyo. Weiser. And in napansin page niyo? 61, this is what mga it ministro says. nila, ibig It sabihin, has sometimes kawawa been din. said that the Nativity is only a Christianized pagan festival. Kaanib nila. The choice of December Kung 25 gumagamit was ng sign influenced language. by the Di ba fact sa that the Roman pag-chap-chap nila sa mga aklat katoliko, yon, nabuking na sila sa aklat na yan, mga kapatid, no? Kaugnay sa Christmas. Pero gumagamit sila ng sign language. Oh, hello, hi, how are you? Oh. So, gumagamit na sila ng sign language. Good. So, yan. Master si Sarah sa sign language. Dito, binanata ni Sinita, kawawa daw umano ang mga pipi at bingi ng mga Katoliko.
Oh, di ba niya alam na kahit ang Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo, gumagamit din ng sign language sa pagchap-chap by nila sa Francis mga aklat Weiser, Katoliko. and in lalo page na itong 61, aklat na ito this na is ginagamit. what may it says. sign language It din. has sometimes been So, yon, tuloy natin si Mr. Cesar Sinita na halatang apiktadong-apiktado na. Nisinyas nyo, nagsisisinyas kayo. Kawawa naman po yung pipi at bingi. No? No, so, ibig ba sabihin dahil gumagamit din ang INC by tulad Francis nito Weiser, na may and in page nagsisinya sa 61, language, this is magiging what kawawa din it says. ang mga pikpi It has at sometimes bingi been said that the na nativity kaanib is kay Felix Manalo. Pero tandaan natin, hindi natin sila kalaban. Kadalasan, natangay lang sa naturang grupo mga kapatid dahil mga inosente. Kaya nga, ating sinagot, ipinakita dito ang mga aklat na ginagamit nila at yung ginagamit nila sa kanilang Pasugo Magazine. Sigurado na apiktadong-apiktado ang ating mga kapatid sa paggamit natin sa aklat, pero di man natin layunin na talagang saktan ang kanilang damdamin. Bakit? Dahil kung tingnan natin, lalo na sa kanilang Pasugo Magazine na ginagamit natin, may nakasulat kasi sa kanilang Pasugo Magazine at mabasa lang nila na Church of Christ, Iglesia ni Cristo. Ito, sa Pasugo Magazine nila, ito, Pasugo Magazine, December 1964, page 32, ni Emiliano Agustin. Kaya, Iglesia ni Cristo ang pangalang itatawag sa kanila. Hindi sila maaaring tawagin sa ibang pangalan. So imagine, hindi maaring tawagin sa ibang pangalan. Pero ipinakita natin ang kanilang Pasugo Magazine 1951 mga kapatid sa Nobyembre. Ano ang mabasa ninyo dito sa kanilang Pasugo Magazine? Di mo ba ang pangalan Iglesia ni Cristo? Akala ko di pwedeng tawagin sa ibang pangalan. Bakit Iglesia ni Cristo? Sino ba ito si Cristo? Nasa Pasugo Magazine nila yan. Kaya di natin di tayo magtaka na masasaktan talagang damdamin pag madiscovery ang ganito, no? At di naman layunin natin mga kapatid na saktan damdamin. Pero, yon, atin lang ipinakita yung iba pa mga debate dahil binanggit niya dito na nandaya daw sa kay Ramel Parba. Atin yang ituloy bukas ang kanyang pahayag. Bakit? At ipinakita ko pa umano na ako ang nanalo sa debate. Kung tingnan natin, Cebuano kasi yung debating ito ang ilang bahagi sa debate namin ni Parbao. Ang Iglesia Katolika, ang unang Iglesia na talikod, imo ng termino. Ang nasa Biblia, pagtalikod sa pagtungo, pagtalikod sa pagkakristyano. Yan. Tinanong ko kasi si Parba dito na sinabi mo na natalikod ang unang iglesia, na ipit na siya dito. Natalikod ang unang iglesia. Totoo bang natalikod ang unang iglesia? Abay, pinasilungalingan niya. Naalala niyo yung pinakita nating aklat kahapon, kagabi, no? Di ba pinasinungalingan nila ang aklat niya? Hindi yan namin. Ang may akda niyan ay isang dipensor katoliko na Tagalog. Pero nang nabuking, napaamin na sa kanila pala yung aklat. Ganon din. Yung termino na natalikod ang unang iglesia, hindi daw umano sa kanya galing kundi sa bibig ko. Yon. Kaya, tinanong ko siya sa cross-examination. Ang di mailhan, galing sa pagbilyo. Yon ang pagtalikod. Binanggit na niya na ang palatandaan ay nagbabawal sa pag-asawa Galing sa pagkaundan at nagbabawal sa pagkain ng lamang kati natutunan sa natupad. Iglesia Katolika Apostolika Romana.
giingon nga ako ang termino. Kaya sa follow-up question ko, sinabi ko, binanggit mo man na galing lang sa aking termino. Nga ang unang iglesia ni Kristo mitalikod. Na ang unang iglesia ni Kristo ay natalikod. Imo man giingon nga ako ang termino. Nga ang unang Sinabi mo na galing lang sa akin ang termino na ang unang iglesia ay natalikod. Sinungalingan na, aral nila yan. Na natalikod ang unang iglesia. Imagine, dito sa debating ito, pinasinungalingan niya na yung natalikod unang iglesia galing lang daw umano sa aking termino. Kaya ginamitan ko ng pasugo magasin nila. iglesia ni Kristo mitalikod. Ikaw ay napuntahan, hindi ko termino. Kung mabasa ko sa iyong pasuko magasin, nga inyong ipamatuntaan nga ang unang iglesia ni Kristo mitalikod, o yung nga nasiyo ka. So kaya ang follow-up ko, kung mabasa ko sa inyong pasugo magasin, na pinatunayan ninyo, na patunayan ninyo, na natalikod ang unang iglesia, sangayon ka bang nagkamali ka? Ayan, ang sagot niya, tika. Repeat. Kaya dito, pati mga iglesia ni Kristo na sa harapan ko nagtawanan. Sige, repeat yung question. Repeat the question. Balikon ako sa utara. So ulitin ko ang tanong, kung ituloy natin itong sinabi ko, moderator, pakiusap ko naman sa kaharap ko na sana makinig siyang mabuti sa aking mga tanong. Yan. Ang bahagi lang, pero itutuloy natin ito mga kapatid. Pero dito, pakita lang natin na halatang apektado na at kahit ano na lang. Imagine, naghahamon ng debate pagkatapos ang paksa na gustong tindigan ko, ito, Ikaw naman, patunayan mo na lahi ng demonyo, kaya iglesia ni Kristo ka. imagine, yun daw ang paksa na gustong tindigan ko. At patunayan ko na lahi ng demonyo ang simbahang Katoliko. So imagine, ang tanong dito, nasa tamang pag-iisip pa ba ito? Bakit? Kung yun ang kaniyang proposal, patunayan ko na ang Iglesia Katoliko lahi ng demonyo, ako ang affirmative, siya ang negative. So therefore, kung siya ang negative, tutulan niya na ang Katoliko lahi ng demonyo. Di po ba? Batay sa proposal, siya mismo ang napahamak. Siya ang tutol na hindi lahi ng demonyo ang simbahang Katoliko. Bakit? Dahil ang proposal niya, Ikaw naman, patunayan mo na lahi ng demonyo, kaya iglesia ni Kristo ka. yun na, imagine. Kaya, apektado na talaga. No? Wala na sa tamang pag-iisip dito. Bakit? Ako gawing affirmative side, patunayan ko ang Iglesia Katoliko, lahi ng demonyo. Siya negative side. Ibig sabihin, kung yun ang paksa na ibinigay niya, patunayan ko na ang Katoliko, lahi ng demonyo, siya ang tutol. Tutulan niya na ang Katoliko, hindi lahi ng demonyo. Di, anong resulta ngayon? Okay? So, yan lang muna mga kapatid. Pasok tayo sa punto por punto sa pagkakataong ito, no? Dito natin makita na talagang apektado na, pero talakayan lang ito, may kaugnayan sa ating pananampalataya at sa mga aklat na ginagamit ninyo. So, di po natin layunin na saktan, damdamin, tulad dito na makita nating apektado talaga. So, ituloy natin ito bukas ha. At pasok muna tayo sa punto por punto sa pagkakataong ito mga kapatid. Okay? So, pasok tayo. Ang dapat mo nating maunawaan dito, it acknowledges his sacred role within the church. So, tayo ay
nare-recognize lang natin, ina-acknowledge po natin mga kapatid ang rule, no, ng Santo Papa sa simbahan. Okay, take note again. Pag sinasabi po natin na Holy Father ang Pope, ibig sabihin, hindi po siya divine, hindi po siya Diyos. Okay? The Pope is not considered God. Ito yung pinakamalinaw talaga na katotohanan dito. Never po na ikinukonsidera na Diyos ang Santo Papa. Kung sabihin man po ni Edwin Canonigo na ikinukonsidera natin, siya lang po yun. Pero sa atin po, never. Okay? Sacred rule. No? Merong sacred rule kasi yung Pope, yung Holy Father. So, ibig sabihin, kailangan po natin i-acknowledge ang kanyang spiritual leadership. As a leader na pinagbigyan po ng opportunity ng ating Panginoong Jesucristo to shepherd the sheep. Symbolic title, term respect and reverence. So, ibig sabihin yun ay pagpapakita lamang ng paggalang, no? Reverence, respects and reverence. Respeto at paggalang po, no? Sa binagyan ng pagkakataon or chance ng ating Panginoong Jesucristo to shepherd his sheep. Now, promoting respectful dialogue, understanding the diverse viewpoint is crucial. Respectful dialogue fosters mutual understanding, open communication promotes tolerance and appreciation. But then, somehow, ito yung nangyayari talaga, katulad po ni Edwin Canonigo, hindi naman po siya nakikinig sa tamang katuruan. Therefore, turigsa sa ating Iglesia Katolika. Kaya nandito naman po tayo mga kapatid para sagot ng sagot dan sa mga turigsa nila. Okay? First, listen actively. Alala ko tuloy yung aking pong on the spot na pagbigay ng pagbabahagi po sa mga kapatid natin sa ibang bansa. Ito yung yung naibigay ko po na kinakailangan natin gawin kapag merong mga ibang sekta ng pananampalataya, like pastors na mangaral sa atin. Listen actively. No? Pay attention to different viewpoints. And then, number 2, show respect. Acknowledge the validity of other beliefs. Ang problema po mga kapatid, kapag hindi nag-show respect, katulad po ni Edwin Canonigo, he doesn't show respect. Kasi sabi niya, mali talaga na tawaging Holy Father ang Santo Papa at ginamit niya pa yung Matthew chapter 23 verse 9 at sinabi pa daw ng Panginoong Jesucristo na itinuro daw mismo ng Panginoong Jesucristo na bawal daw, hindi daw dapat na tawaging Holy Father ang sino man dito sa lupa. Pero wala pong nakasulat na ganon. Third, para i-promote po natin yung respectful dialogue ay seek understanding. So learn about different perspectives. Seek understanding. So, dapat talaga inuunawa, no? Hindi po binubunganga. Kasi kapag inuunawa po natin, we learn about different perspectives. So, natututo po tayo mga kapatid sa iba't ibang mga perspektibo ng mga tao. Okay? Now, appreciating diverse views. Ito po, the debate over Holy Father highlights diverse theological viewpoints. Respecting these differences is important. So, dapat talaga, maunawaan natin na meron talaga tayong pagkakaiba-iba. No? Understanding promotes tolerance and unity. Viewpoints ng Catholics po, meron siyang 1.3 billion na tawag dito, na naniniwala po dito sa paniwala na ang Santo Papa ay Holy Father at hindi ito masama. Okay? Some other Christian denominations, 40,000. And then, yung iba naman, viewpoints on the Pope. So, ito po, mga kapatid, mga kaibigan. I hope na ang atin pong pananaw, sa atin pong pananampalatayang Katoliko, kapag meron pong naninira dito o tinitira ito, ay wag po nating hahayaan na ito po ay mauwi na lang sa isang pagdududa. Ang gawin po natin, mag-research din po tayo, aralin natin mabuti ang ating pananampalataya para itong mga nakikita po natin sa social media na sinisiraan po tayo ay masasagot natin ito. Alalahanin po natin mga kapatid, the message na katiwala po sa una po, sa mga unang nakabasa nito, of course, sa sulat po ni San Pedro. Ano daw yung sabi niya? Basahin po natin sa Biblia,
ng New American Bible Revised Edition. Ito po mga kapatid. But sanctify Christ as Lord in your hearts. Pagpakabanalin natin si Kristo, nating Panginoon sa ating mga puso. Always be ready to give an explanation to anyone who asks you for a reason for your hope. So, dapat laging handa po tayo. But do it with gentleness and reverence. Na may paggalang, no? Respeto. Okay? May paggalang at respeto. Keeping your conscience clear so that when you are maligned, those who defame your good conduct in Christ may themselves be put to shame. So, palagi po nating naririnig yan kay Father Darwin that in defending our Catholic faith, we should to defend our faith with the humble heart. Yun yung palagi sinasabi sa atin ni Father Darwin, mga kapatid. Kaya yun po, kailangan po natin na sagutin ang mga dapat sagutin at wag nating hahayaan na umere lang ng umere o i-upload ng i-upload, paramihan ng paramihan ang pagpapanood sa mga maling konsepto po, no? Lalo't lalo na ang tinitira po ang Iglesia Katolika. Sinasabi din po sa Catechism of the Catholic Church natin, mga kapatid, that we should to defend our faith by word and deed in Catechism of the Catholic Church 1285. So I hope, mga kapatid, na patuloy po natin na pagtulong-tulungan na maunawaan at madepensahan ang nag-iisang simbahan tatag ng Panginoong Jesucristo. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.